Hindi sukatan ng pag-ibig sa tagal o liit ng pagsasama, wala sa bilang ng taon. Sa isang relasyon, napakahirap na isang LDR relationship. Madalang sabihin ng I love you, pero I miss you, lahat ng yon ay isa lang pagpakunwari. Ang lalaking pinag-alayan niya ng oras at panahon ay meron na palang ibang minamahal at magiging ama na. Dito mawawasak ang puso at guguho ang mundo ng ating bida na umasa sa sakripisyo para sa inaasahang lalaki na maghihintay sa pagbabalik niya ay isa palang mapagbalat kayo. 8 taon ng pangungulila sa ibang bansa, 8 taon ng pagtitiis sa hirap bilang caregiver sa Singapore, tinitiis ang bawat pait ng pangungutya at pagod para lamang sa isang pangarap. Ang makasal sa lalaking nangako sa kanya ng habang buhay. Ang bawat dolyar na kinita ni Clarice, bawat sentimong naipon niya ay may katumbas na pangarap para sa kinabukasan nila ni Ethan. Ngunit ang pangarap na itinayo niya sa loob ng halos isang dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang segundo, isang larawan, isang lumalaking tiyan. Isang pagtataksil na mas matalas pa sa anumang patalim. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, hindi yakap ng kagalakan ang sumalubong sa kanya kundi ang malamig na katotohanan na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay pag-aari na ng iba. Sa gitna ng alikabok at init ng kalsada, nilunok ni Clarice ang kanyang dangal. Lumuhod siya, nagmakaawa at handang tanggapin maging ang pagkakamali ng iba, wag lang siyang iiwan. Ngunit ang huling salitang binitawan ni Ethan ay ang pinakamasakit na parusang narinig niya. Hindi na kita mahal. Wasak, talunan at walang natira. Tinangka ni Clarice na lunurin ang pait sa alak. Sa gitna ng kalasingan at kawalan ng pag-asa, isang hamon ang binitawan niya sa isang estranghero, ang pagpapakasal sa loob ng isang gabi. Hindi niya alam ang lalaking yon na si William Wong ay hindi lamang isang takas mula sa sarili nitong pighati, kundi ang magpapabago sa tadhana niya. Mula sa isang babaeng iniwan sa kalsada tungo sa pagiging reyna ng isang imperyo. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng distansya, pinatay ng kataksilan ngunit muling bubuhayin na isang hindi naasahang pagkakataon. Handa ka bang umiyak, masaktan at muling umibig kasabay ni Clarice? Ang bawat patak ng tubig mula sa isang basang towel na hawak ni Clarice ay tila sumasabay sa bawat tuha na di niya mapigil sa pag-agos. Halos mapiga niya ng tela sa tindi ng emosyong nanonood sa kanyang dibdib. Sa maliit na kwarto niya sa Singapore, ang tanging ingay na naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang hikbi na pilit niyang sinusupil. Nanginginig ang kanyang kamay habang muling tinitingnan ang larawang pinadala ng kanyang ina sa messenger. Doon, sa ilalim ng init ng araw sa Pilipinas, nakatayo ang lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ng kanyang buhay, si Ethan. Nakangiti ito, isang ngiting matagal nang hindi nasisilayan ni Clarice sa kanilang mga video call. Ngunit ang ngiting iyon hindi para sa kanya. Nakayakap si Ethan sa isang babaeng hindi pamilyar kay Clarice. Ang pinakamasakit sa lahat, ang kamay ni Ethan ay protektibong nakapatong sa malaki ng tiyan ng babae. 8 taon, Ethan. Bulong niya sa hangin. 8 taon akong nagpakuba dito para sa pangarap nating bahay, para sa kasal na plinano natin pag uwi ko, pero bakit ganito? Bigla, tumunog ang kanyang cellphone, ang kanyang ina. Anak, bungad ng boses sa kabilang linya, bakas ang galit at awa. Huwag mong iyakan ng walang kwentang lalaking yon. Bastos siya, Clarice. Walang galang. Nakasalubong namin siya ng tatay mo sa palengke kanina kasama ng babaeng yan. Di na nakapagtimpi ang tatay mo, nasuntok niya si Darwin. Ay, si Ethan. Kung di ko pa inawat, baka napatay na siya ng tatay mo sa tindi ng galit. Inay, bakit niya nagawa sa akin to? May kulang ba? Nagpapadala naman ako bonbon para sa ipon namin, di ba? Halos di na makahinga si Clarice sa tindi ng pighati. Ang bawat sakripisyo niya ay bilang caregiver at ang pagtitiis sa puyat, ang pag-aalaga sa matandang hindi niya kaano-ano, ang pangungulila sa pamilya, lahat ng yon parang naging basura sa isang iglap. Wala kang kulang, anak. Ang lalaking yon ang may diferensya. Magpakaayos ka dyan. Huwag mong hahayaan na sirain ang buhay mo. Hayaan mo siya sa babae niya. Sige po, Nay. Baka nahanap na ako ni Madam? Matamlay na sagot ni Clarice bago ibaba ang telepono. Sakto paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Madam Soledad Wong, ang matandang babae nakaupo sa kanyang wheelchair. Mataman siyang tinitingnan. Sa loob ng 5 taong paninilbihan ni Clarice, naging malapit na sila sa isa't isa. Dahil sa talino at tiyaga ni Clarice, natuto ang matanda na magsalita at umunawa ng Tagalog. Iha, malambing na tawag ni Madam Soledad.
May problema ka ba? Bakit parang pasan mo ang daigdig? Alam mo, sa tagal nating magkasama, kabisado ko ng bawat buntong hininga mo. Yumuko si Clarice, pilit tinatago ang namumugtong mga mata. Wala po ito, madam. Napagod lang po siguro ko. Niloko ka ba ng boyfriend mo? Diretsahang tanong ng matanda. Medyo naintindihan kong usapan ninyo ng ina mo kanina, iha. Huwag mong sayangin ang ganda mo sa lalaking di marunong magpahalaga. Doon na bumigay si Clarice. Napaluhod siya sa tabi ni Madam Soledad at umiyak ng husto. Opo, madam. May ibang babae na siya. Buntis na at ikakasal na raw sila. Lahat ng plano namin, lahat ng pinaghirapan ko, itinapon niya lang. Hinaplos ni Madam Soledad ang buhok ng dalaga. Aba, ang kapal ng mukha. Kung sa apo ko lang ikaw napunta, baka matagal na kayong kasal. Ang apo kong si Liam, kawawa rin. Tinakbuhan ng bride niya noong nakaraang buwan. Baka gusto mo siyang makilala. Matangkad, gwapo at napakabait noon. Hindi katulad ng lalaking yun na banloloko na nga. Pangit pa sigurong ugali. Nagawa pang mapangiti ni Clarice sa biro ng matanda, ngunit ang ngiting iyon puno ng kapaitan. Minahal ko siya, madam. Pinigay ko ang lahat pero bakit sa huli ako pa rin ang talunan? Hindi na nakatiis si Clarice. Ramdam niya na kung hindi siya uuwi, mababaliw siya sa Singapore. Madam, nakikiusap po ako. Payagan niyo po ako umuwi ng Pilipinas. Gusto ko lang marinig sa kanya ang katotohanan. Gusto ko lang magkaroon ng closure. Dahil sa tunay na pagmamalasakit at awa, di nag-atubili ang matanda. Sige, iha, umuwi ka. Ayusin mo ang puso mo at tandaan mo. Huwag kang magmamakaawa sa taong ayaw na sa'yo. Ngunit sa isip ni Clarice, tanging si Ethan lang ang laman. Hindi niya alam na ang pag-uwi niyang yon na magiging metsa na isang gabing babago sa kanyang buong pagkatao. Isang gabing magdadala sa kanya mula sa pagiging isang sawing kay River tungo sa pagiging asawa ng isang bilyonaryong hindi niya kilala. Di na nagawang magpahinga ni Clarice pagkalapag na pagkalapag ng eroplano sa naiya. Bitbit ang kanyang maleta at ang bigat na tila semento sa kanyang dibdib, dumiretso siya sa terminal ng bus patungo sa kanilang probinsya. Ang bawat tanawin sa labas ng bintana, ang mga pamilyar na kalsada at mga puno ay tila nanunumbat sa kanya. Umuwi ka para sa kasal, Clarice, hindi para sa lamay ng iyong mga pangarap, bulong ng isang tinig sa kanyang isip. Pagdating sa kanilang barangay, hindi mo na siya dumaan sa kanilang bahay. Alam niyang nandoon si Ethan sa tinatapos nilang bahay. Ang bahay na bunga ng 5 taon niyang pagtitipid. Ang bahay na bawat hollow block ay katumbas ng mga gabing puyat siya sa Singapore. Natagpuan niya si Ethan sa garahe. May hawak na martilyo ngunit hindi ito nag-iisa. Ang babaeng nasa larawan, si Mylene, ay nandoon. Nakaupo sa isang silya habang hinihimas ang kanyang tiyan na halatang nasa ika-6 na buwan na. Ethan? Halos paos na tawag ni Clarice. Nabitawan ni Ethan ang hawak na martilyo. Ang mukha nito ay namutla, tila nakakita ng multo. Clarice, bakit ka narito? Akala ko sa susunod na taon pa ang uwi mo. Bakit, Ethan? Para ba maituloy mo ang kasal ninyo nang wala ako? Para ba maitago mo sa akin ang bahay na pinagpaguran ko, tinitirahan niyo ng ibang babae? Bawat salita ay may kasamang pait. Lumapit si Ethan. Pilit siyang hinahawakan sa braso pero pinalis to ni Clarice. Clarice, let me explain. Hindi ko sinasadya, lasing ako noon. Kapatid siya ng barkada ko. Isang gabi lang yon, Clarice, pero nabuo ang bata. Isang gabi? Humagulhol na si Clarice. Isang gabi lang laban sa 8 taon nating pagsasama. Ethan, nagpapakakuba ako sa Singapore. Tinitiis ko bulyaw ng mga pasyente ko, ang lungkot, ang lahat. Lahat ng sweldo ko pinapadala ko dito tapos sasabihin mo sa akin dahil lang sa isang gabi? Sa puntong yon, lumabas ang kawalan ng pag-asa ni Clarice. Ang pride na dapat taglay niya ay tuluyang naglaho. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod sa maalikabok na semento sa tapat mismo ni Ethan at ng babaeng buntis. Ethan, please. Hikbi niya habang nakahawak sa laylayan ng pantalon ng lalaki. Huwag naman ganito. Mahal na mahal kita. Tatanggapin ko ang anak ninyo. Ako magpapalaki sa bata. Ituring nating atin siya. Patawarin mo ako kung nagkulang ako dahil malayo ako pero huwag mo akong iiwan. Pakasalan mo pa rin ako. Napahinto si Mylene at tumayo. Bakas ang awa at pagkahiya sa mukha ngunit si Ethan nagmatigas. Ang lalaking dati puno ng pagmamahal sa kanya ay tila naging estranghero na may pusong bato. Tumayo ka dyan, Clarice. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Malamig na sabi ni Ethan. Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw lang ang mahal ko, Ethan. Binitiwan ni Ethan ang isang malalim na buntong hininga. Pilit na tinatanggal ang pagkakahawak ni Clarice sa kanya.
Tumingin siya ng diretso sa mata ng dalaga, ngunit wala na doon ang kislap na dati para sa kanya lang. Hindi na maaari, Clarice. Oo, nagkamali ako, pero sa loob ng 6 na buwang kasama ko si Mylene, na-realize ko nang hinahanap ko yung nandito sa tabi ko, yung hindi kailangan umalis, yung hindi kailangan kausapin sa screen lang. Huminto siya sandali bago binitawan ng huling hataw sa durog na puso ni Clarice. Sorry, Clarice. Mahal ko siya. Hindi na kita mahal. Umalis ka na. Tinalikuran siya ni Ethan at inakay si Mylene papasok sa loob ng bahay. Sa bahay na si Clarice ang nagbayad. Naiwang nakaluhod si Clarice sa alikabok. Mag-isa, wasak at tila pinanawan ng ulirat. Ang mundong dati makulay tuluyang naging itim at puti. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit na uri ng pag-iisa. Ang maiwan sa gitna ng mga pangarap na ikaw lang palang bumuo. Sa tindi ng sama ng loob, tumayo siya ng pasuray-suray. Hindi siya uuwi sa kanilang bahay para makita ang awa ng kanyang mga magulang. Naglakad siya palayo, bit-bit ang puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa gabing yon, tanging ang alak sa isang madilim na bar sa lungsod ang nakita niyang paraan para makalimot. Di niya alam doon siya hintayin ng isang kapalaran na hindi niya inaasahan. Ang bawat basong inilalapag sa harap ni Clarice ay tila hindi sapat para lunurin ang boses ni Ethan na paulit-ulit umaalingaw sa kanyang isipan. Hindi na kita mahal. 5 salita. 8 taon ang kailangan para buuin ang kanilang relasyon, pero 5 salita lang kailangan para pulbusin ang kanyang pagkatao. Nasa loob siya ng isang marangyang bar sa Makati. Pinili niyang lugar na to dahil alam niyang walang makakakilala sa kanya rito. Walang magtatanong kung bakit siya umiiyak at walang titingin sa kanya nang may awang nakakasuka. Isa pa, kaway niya sa bartender. Pang-anim na yata niyang shot ng tequila pero ang manhid na nararamdaman niya nasa balat pa lang. Di pa umaabot sa puso niyang nagdurugo. Sa kabilang dulo ng bar counter, napansin niya isang lalaki. Tulad niya, mag-isa rin to. Nakasuot ng mamahaling charcoal gray suit na nakabukas ang 2 botones sa itaas at ang korbata maluwag na nakasabit sa leeg. Gwapo ito. Yung tipong artistahin ng dating pero ang mga mata kasing dilim ng gabing walang bituin. May kung anong aura to ng otoridad pero bakas din ng pagod at pait. Cheers sa mga iniwan. Mapait na bulong ni Clarice bago inabutan ng basong lalaki. Tumingin ang lalaki sa kanya. Hindi ito nagalit bagkos tinaas din ang sariling baso ng whiskey. Cheers sa mga tangang nagmahal. Sagot nito sa malalim at baritonong boses. Natawa si Clarice. Isang tawang puno ng sarkasmo. Tanga? Sobra? 8 taon ako nagpakakuba sa Singapore para sa lalaki may binubuntis na palang iba dito. Ikaw, anong kwento mo, Mr. Handsome? Binaba ng lalaki ang baso at tumitig sa kawalan. Tinakbuhan ako sa altar. 1 buwan na nakakalipas pero hanggang ngayon, hinahanap pa rin ako ng pamilya ko para ipakasal sa kung sino-sinong ipapalit nila para lang mailigtas ang imahe ng kumpanya. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. 2 estranghero, 2 biktima ng kataksilan. Sa puntong iyon dahil sa tindi na espiritu ng alak at sa galit, nang nag-aapoy sa kanyang dibdib, may nabuong baliw na ideya sa utak ni Clarice. Ayaw mong ipapakasal sa iyong pamilya mo? At ako naman kailangan patunayan sa gagong Ethan na yon na hindi ako talunan. Lumapit si Clarice sa lalaki, sapat na para maamoy niya ang bango na mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alak. Pakasalan mo ko, hamon ni Clarice. Ngayon din, may kilala akong judge na naglalasing din sa kabilang table kanina o kahit sa Las Vegas style mabilisan. Pakasalan mo ko para matapos ng problema mo sa pamilya mo at para may asawa na ako pagharap ko kay Ethan bukas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Marahil dala din ng kalasingan o na matinding pagre-rebelde sa tadhana. You don't even know my name, miss? Ako si Clarice at ikaw magiging asawa ko ngayong gabi. Yun lang ang mahalaga. Sagot ng dalaga bago hinila ang lalaki palabas ng bar. Hindi niya alam na ang lalaking hinila niya ay si Liam Wong, ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Wong na pinagdilingkuran niya sa Singapore. At hindi rin niya alam na ang biro ng kanyang amo na si Madam Soledad ay magkakatotoo sa pinaka-imposibleng paraan. Kinaumagahan nagising si Clarice sa isang presidential suite. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay may kasamang matinding sakit ng ulo pero ang mas masakit ay ang lalaking nakatayo sa harap ng bintana. Nakatalikod sa kanya, may hawak na piraso ng papel. Gising ka na pala, Mrs. Wong? Malamig na sabi ng lalaki. Mrs. Wong?
Gulat na tanong ni Clarice. Sino ka? At anong asawang sinasabi mo? Humarap ang lalaki. Sa liwanag ng umaga, mas lalo naging klaro ang kagapuhan nito, pero mas lalo naging seryosong kanyang mukha. Nilapag niya ang papel sa bedside table. I'm Liam, apo ni Madam Soledad. At ayon sa papel na tong pinirmahan natin kagabi sa harap ng isang notaryo at mga saksi sa gitna ng kalasingan mo, asawa na kita. Napanganga si Clarice. Ang simpleng caregiver mula sa Singapore ay nagising na asawa ng pinakamayamang binata sa lungsod. Ang paghihiganting sinimulan niya sa alak ay nauwi sa isang kasunduang hindi niya na matatakasan. Tila binibiyak ang puso ni Clarice sa tindi ng hangover. Ang huling alaala niya ang mapait na lasa ng tequila at ang malawak na balikat na isang lalaking hindi niya kilala. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang kisame ng kanyang kwarto sa probinsya ang bumungad sa kanya. Isang napakalaking chandelier na gawa sa kristal ang nakasabit sa itaas at ang higaang kinalalagyan niya ay kasing lambot ng ulap. Gising ka na pala, Mrs. Wong. Mrs. Wong, ano bang pinagsasasabi mo? Sino ka ba talaga? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nilapag niya isang dokumento sa kama. Basahin mo yan. Yan ang pinirmahan mo kagabi sa harap ng isang notaryo publiko na kaibigan ko. Dahil sa hamon mo, dahil na rin pareho tayong desperadong makatakas sa mga naloko sa atin, legal na tayong mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ni Clarice habang binabasa ang pangalan sa papel. Liam Alexander Wong, ang apelidong yon, ang mukhang yon. Wong? Apo ka ni Madam Soledad? Halos mapatili si Clarice. Ikaw ang tinutukoy ni Madam na apo niyang tinakbuhan ng bride. Pero, paano? Caregiver lang ako ng lola mo? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Liam. Alam ko. Nakita ko ang mga litrato mo sa phone ni Lola. Madalas kanyang ikwento sa akin. Ang paborito niyang caregiver na masarap magluto at matapang ang loob. Di ko akalaing sa isang bar tayo magtatagpo at ikaw pa mag-aalok ng kasal sa akin. Napahawak si Clarice sa kanyang noo. Lasing ako, Liam. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pwede naman nating i-anal to, di ba? Lumapit si Liam at tumayo sa paanan ng kama. Maaari. Pero bago mo gawin yon, makinig ka muna. Ang pamilya ko, ginigipit ako. Gusto nila ako ipakasal sa anak ng isang business partner para maisalbang isang merger. Kung malalaman nilang may asawa na ako at ang asawang yon ay ang taong pinagkakatiwalaan ng lola ko, titigilan nila ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clarice. At ikaw, gusto mong bumawi kay Ethan, di ba? Gusto mong ipakita sa kanya na hindi ka basahan na basta-basta na lang itatapon. Stay with me for 6 months. Magpanggap tayong masaya. I will give you everything you need. The clothes, the car, the power. At pagkatapos ng 6 na buwan, ibibigay ko sa iyo ang kalayaang gusto mo. Pati ng perang hindi mo kikitain sa Singapore kahit magtrabaho ka pa ng 50 taon. Napatigil si Clarice. Naaalala niya ang mukha ni Ethan. Naalala niya ang pagluhod niya sa alikabok habang pinagtatawanan ng tadhana. Naaalala niya ang bahay na pinaghirapan niya na tinitirhan na ng iba. Gusto mo kong maging asawa para lang sa negosyo ninyo? Tanong ni Clarice. Para sa proteksyon nating dalawa. Pagwawasto ni Liam. Sa sandaling yon, saktong bumukas ang pinto ng suite. Isang lalaking naka-uniforme ng butler ang pumasok. Sir Liam, narito po ang mga tauhan mula sa sikat na fashion house. Sabi po ni Madam Soledad, ayusan na raw po ang bagong Mrs. Wong para sa press conference mamayang hapon. Press conference? Halos lumuwa ang mga mata ni Clarice. The world needs to know that I am no longer a bachelor, Clarice. Sabi ni Liam bago tumalikod. Welcome to the Wong family. Mula ngayong araw, hindi ka na caregiver. You are the queen of the Wong Empire. Habang pinaliligiran si Clarice ng mga stylist, makeup artist at mamahaling tela, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang buhay na iniwan niya sa Singapore ay tila isang malayong panaginip na. Ang babaeng lumuha sa alikabok kahapon ay wala na. Ethan, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin na unti-unting nagbabago. Humanda ka, dahil ang babaeng binaliwala mo babalik bilang ang babaeng hinding-hindi mo na maaabot. Ang silid na kinalalagyan ni Clarice ay tila isang entablado ng sining. 5 stylist ang sabay-sabay gumagalaw sa paligid niya. Ang kanyang buhok na dati laging nakapusod dahil sa trabaho sa Singapore ay hinayaan nilang maliglag sa kanyang balikat. Makintab, kulay tsokolate at may malambot na kulot sa dulo.
Ma'am, ang balat nyo napakakinis. Konting shimmer lang lilitaw ng inyong natural na ganda. Puri ng isang makeup artist. Nang isuot niyang emerald green silk gown na ipinadala ni Liam, hindi makapaniwala si Clarice sa nakikita niya sa salamin. Ang emerald na kulay ay nagbigay ng ningning sa kanyang kayumangging balat. Hindi na siya ang Clarice na caregiver na may bitbit na bedpan at gamot. Siya na si Mrs. Clarice Wong. Pumasok si Liam sa silid. Nakasuot ito ng black tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging misteryoso at makapangyarihan. Saglit itong napatitig kay Clarice. Tila nabighani rin sa kinalabasan ng pag-aayos. Handa ka na? Tanong ni Liam. Inalok nito ang kanyang braso. Hindi ko alam kung kaya ko magpanggap, Liam. Amin ni Clarice, nanginginig ang mga kamay. Hindi mo kailangan magpanggap. Isipin mo lang lahat ng luhang inuwos mo sa kalsadang yon. Isipin mo ang bahay na pinaghirapan mo pero tinitira ng iba. Gamitin mo ang galit mo bilang sandata. Bulong ni Liam sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagbigay ng kakaibang kaba kay Clarice. Ang press conference ay ginanap sa Grand Wong Plaza. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, sunod-sunod na ang pag-stop ng mga camera flash. Hawak kamay silang naglalakad sa red carpet. Si Liam, protektadong nakayakap sa kanyang bewang, tila pinapakita sa buong mundo na pag-aari niya ang babaeng ito. Ngunit, ang di inaasahan ni Clarice ay ang ambitadong catering team para sa event. Sa isang sulok ng hall nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Ethan. Nagtatrabaho si Ethan bilang isa sa mga waiter ng kumpanya na kinuha para sa event. Kasama nito si Mylene na tumutulong din sa pag-aayos ng mesa. Nang mapatingin ang dalawa sa direksyon ni Liam at Clarice, nakita ni Clarice kung paano malaglag ang panga ni Ethan. Ang tray na hawak nito muntik ng mabitawan. Clarice? Nauutal na bulong ni Ethan. Sapat para marinig niya dahil malapit lang kanilang nilalakaran. Tumigil si Clarice. Hindi siya nagpakita ng gulat. Sa halip, binigyan niya si Ethan ng isang malamig at matamis na ngiti. Ang ngiting hindi nito kailanman nakita noong sila pa. Is there a problem, waiter? Tanong ni Liam. Ang boses ay puno ng otoridad na tila naramdaman ni Ethan ang kanyang liit sa harap ng bilyonaryo. Wala po sir, pasensya na po. Yumukod si Ethan. Hindi makatingin ang diretso kay Clarice. Ang mga mata nito punong-puno ng pagtataka at panghihinayang. Nakita ni Clarice ang suot nitong lumang sapatos. Ang sapatos na binili niya para dito nung nakaraang Pasko. Tumingin si Clarice kay Mylene na nakatitig sa kanyang alahas. Make sure the champagne is cold. Ayaw ng asawa ko ang matabang na serbisyo, sabi ni Clarice sa isang tonong puno ng dignidad pero may talim. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Clarice ang isang uri ng ginhawa. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may kirot pa rin. Ito na ba yon? Tanong niya sa sarili. Ito na ba ang hantungan ng 8 taon? Ang pagiging Mrs. Wong para lang ipamukha sa kanya ang nawala sa kanya? Pag-akit nila sa entablado, kinuha ni Liam ang mikropono. I would like to introduce to everyone my wife, Clarice. She's the woman I've been waiting for, my partner, my queen, and the future of the Wong Group of Companies. Nagpalakpakan ng lahat. Hinalika ni Liam si Che sa noo, isang halik na bahagi ng palabas pero nagdulot ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Sa ibaba, nakita niya na nakatitig si Ethan, bakas ang sakit at inggit. Ngunit habang tinitingnan ni Clarice si Liam, naisip niya, anong mangyayari kapag natapos ang 6 na buwan na kasunduan? Paano kung sa paglalaro ko ng apoy para makaganti, ako naman ang tuluyang matupok sa pag-ibig na hindi naman totoo? Matapos ang magarbo at nakakapanghina ng tuhod na press conference, dinala ni Liam si Clarice sa mansyon ng mga Wong sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Ang bawat sulok ng bahay sumisigaw ng yaman, mula sa mga antikong vase hanggang sa mga paintings na milyon ang halaga. Ngunit para kay Clarice ang bawat pasilyo, tila mga rehas ng isang gintong hawla. Dito ka muna mamamalagi, saad ni Liam, habang binubuksan ang pinto ng isang silid na mas malaki pa sa buong bahay ni na Clarice sa probinsya. May sarili kang walk-in closet, banyo at balkonahe. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang intercom para sa mga kasambahay. Nilibot ni Clarice ang tingin. Liam, bakit mo to ginagawa? Hindi lang naman to para sa press conference, di ba? Huminto si Liam sa may pinto, hindi nakatingin sa kanya. Sabi ko sa'yo,
Kailangan ko ng proteksyon laban sa pamilya ko at kailangan mo ng paraan para makabangon. Isipin mo na lang na ito ang sweldo mo sa pagiging Mrs. Wong. Pero yung kanina, yung paghalik mo sa noo ko, kasama ba yun sa kontrata? Diretsahang tanong ni Clarice. Lumingon si Liam at sa unang pagkakataon, nakita ni Clarice ang isang emosyon na hindi galit o otoridad. Lungkot yon. Clarice, pareho tayong galing sa pagkawasak. Ang bride ko, tinakbuhan ako dahil hindi niya kayang panindigan ang bigat ng pangalang Wong. Ikaw, tinalikuran ka dahil lang sa distansya. Ang halik na yon marahil para na rin sa sarili ko, para maniwala kung may kakampi ako sa mundong to. Hindi nakapagsalita si Clarice, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng karangyaan. Kinabukasan isang balita ang gumulantang kay Clarice. Pinatawag siya ni Liam sa opisina nito sa loob ng mansyon. May naghahanap sa iyo sa labas ng gate, seryosong sabi ni Liam. Si Ethan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clarice. Anong ginagawa niya rito? Gusto ka raw niyang makausap? Pinalayas ko na pero ayaw umalis. Ang sabi niya, may karapatan daw siyang malaman kung paano ka naging asawa ng isang bilyonaryo sa loob lang ng ilang araw? Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Gusto mo bang harapin natin siya ng magkasama? Sumama si Clarice kay Liam hanggang sa malaking gate ng mansyon. Doon nakatayo si Ethan, pawisan at mukhang pagod na pagod mula sa pagbabiyahe. Nang makita niya si Clarice na pababa mula sa isang mamahaling SUV, agad itong lumapit. Clarice, pag-usapan naman natin to, sigaw ni Ethan. Paano nangyari to? Noong isang araw lang lumuluhod ka sa harap ko tapos ngayon, asawa ka na ng isang Wong? Binenta mo ba ang sarili mo? Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Ethan bago pa to makatapos sa pagsasalita. Nanginginig ang kamay ni Clarice hindi dahil sa takot kundi sa puot. Huwag mong itulad lahat ng tao sa iyo, Ethan. Madiing sabi ni Clarice. Ang taong sinasabihan mong binenta ang sarili ay ang taong nagpakakuba sa Singapore para lang may maipakain sa iyo at may patayo ang bahay na tinitirhan ninyo ng kabit mo. Kung naging asawa man ako ni Liam, yun ay dahil nakita niyang halaga ko na kailanman hindi mo nakita. Hinawakan ni Liam ang balikat ni Clarice at hinarap si Ethan. Mr. Reyes, I suggest you leave. Ang asawa ko ay may mahalagang bagay na dapat gawin kaysa makinig sa mga basura mo. At tungkol sa bahay na ipinatayo ni Clarice, expect a legal notice. Gagamitin ko lahat ng abogado ng Wonger para bawiin ang bawat sentimong ninakaw mo sa kanya. Namutla si Ethan. Ang yabang na dala niya kanina napalitan ng takot. Tinalikuran na sila ni Liam at Clarice. Habang naglalakad pabalik, hindi napigilan ni Clarice ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Salamat, Liam, bulong niya. Walang anuman, Clarice, sagot ni Liam. Sa halip bitawan ng balikat ng dalaga, hinila niya ito papalapit sa kanya. Pero tandaan mo, simula pa lang to. Mas marami pang susubok sa atin at sa susunod, siguraduhin mong hindi ka naiiyak para sa kanya. Sa gabing yon, habang magkasama silang naghahapunan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang panibagong pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa puso ni Clarice. Hindi na ito tungkol sa paghihigante, ito ay tungkol sa lalaking nasa harap niya. Isang lalaking tila unti-unti ring naghihilom kasabay niya. Isang linggo, matapos ang komprontasyon sa gate, hindi hinayaan ni Liam na malunod si Clarice sa pag-iisip. Isang umaga habang nag-aalmusal sila sa malawak na garden, nilapag ni Liam ang isang folder sa harap ng dalaga. Ano to? Tanong ni Clarice habang inihigop ang kanyang kape. The registration papers for Clarice Luxury Wellness and Care. Isang bagong high-end nursing home at wellness center dito sa Pilipinas. I want you to head this project, Clarice. Seryosong saad ni Liam. Nabitawan ni Clarice ang kutsara. Liam, caregiver lang ako. Hindi ako marunong magpatakbo ng kumpanya. Mali ka, pagwawasto ni Liam habang sinusuot ang tinitingnan siya ng diretsyo. Sa loob ng 8 taon sa Singapore, natutunan mo ang disiplina, ang sistema ng pangangalaga at ang pasensya. Yon ang puso ng negosyong ito. Ang aspetong teknikal at pinansyal ituturo ko sa iyo. I want the world to see that you are not just a trophy wife, you are a partner. Doon nagsimula ang bagong mundo ni Clarice. Sa umaga, tinuturuan siya ni Liam ng management at strategy. Sa gabi, sabay nilang binubuo ang plano para sa pasilidad. Sa bawat oras na magkadikit ang kanilang mga balikat, habang nakatingin sa blueprint, nararamdaman ni Clarice ang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Hindi na lang to pagpapanggap, may tiwalang nabubuo.
Dumating ang araw ng groundbreaking ceremony ng proyekto. Ginanap to sa isang prime lot sa Taguig. Bilang CEO ng buong kumpanya, si Clarice ang bida. Nakasuot siya ng isang tailored white power suit na nagpatingkad sa kanyang otoridad. Ngunit ang tadhana sadyang mapaglaro. Sa labas ng venue nagkakagulo. Isang babaeng umiiyak ang pilit na pumasok, si Mylene. Clarice, Clarice, maawa ka? Sigaw ni Mylene habang hinahabol ang mga security guard. Pinatigil ni Clarice ang mga guard. Hinarap niya ang babaeng kumuha ng kanyang mga pangarap, ngunit imbes na galit, awa ang naramdaman niya. Si Mylene ay mukhang haggard, payat at bakas ang stress sa mukha. Anong kailangan mo, Mylene? Tanong ni Clarice sa harap ng mga besita at media. Si Ethan, Clarice. Simula nang kasuhan niyo siya para mabawi ang pera at ang bahay, nagwala siya. Lasing. Laging galit. Iniwan niya kami. Wala kaming panggastos sa panganganak ko. Pagmamakaawa ni Mylene. Akala ko ba mabait ka? Caregiver ka, di ba? Tulungan mo kami. Tumingin si Clarice kay Liam na nakatayo sa likuran niya. Handang mamagitan anumang oras. Pero tumangulang si Liam, hinahayaan siyang magdesisyon. Humarap muli si Clarice sa isang card sa kanyang pitaka. Hindi kita bibigyan ng pera para kay Ethan, pero ito ang contact na isang foundation para sa mga single mothers na tinutulungan ng Wong Group. Doon ka pumunta, doon ka magsimula, pero wag kang aasa na babalik ko sa inyo ang buhay na kinuha nyo sa akin. Namutla si Mylene at dahan-dahan kinuha ang card. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Clarice ang huling hibla ng sakit na tuluyan ng naputol. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Mylene o kay Ethan, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Liam si Clarice sa isang pribadong viewing deck. I am proud of you, bulong ni Liam habang nakatanaw sila sa skyline ng Maynila. You handled that with grace? Salamat, Liam. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, nakaluhod pa rin ako sa alikabok, sagot ni Clarice. Clarice, hinawakan ni Liam ang magkabilang balikat ng dalaga at iniharap ito sa kanya. Sa 6 na buwang kontrata, natin 2 buwan pa lamang ang lumilipas, pero pakiramdam ko, ayoko nang matapos ang oras. Hindi nakasagot si Clarice nang dahan-dahan ilapit ni Liam ang mukha nito. Sa ilalim ng takip silim, naramdaman niya ang unang halik na hindi bahagi ng palabas. Isang halik na may pangako, may init at may katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali, tumunog ang telepono ni Liam. Ang balita mula sa Singapore, ang dating bride ni Liam na si Stacy ay nagbalik at handang bawiin ang posesyong iniwan nito, kasama na ang suporta ng mga magulang ni Liam. Ang tamis ng halik ni Liam at Clarice ay tila naging abo nang magsimula ng umalingangaw ang balita sa bawat sulok ng business world. Si Stacy Mondragon, ang runaway bride ni Liam, ay nagbalik mula sa London. Hindi lang siya nagbalik bilang isang talunan, bumalik siya bilang isang bagong partner ng mga magulang ni Liam sa isang malaking merger sa Singapore. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan siya ng hapunan ang mag-asawa, isang marahas sa tunog ng doorbell ang pumasok sa katahimikan ng mansyon. Pumasok ang isang babaeng tila lumabas lang sa pahina ng isang fashion magazine. Matangkad, maputi at may aura na pagiging sophisticada na tila hindi kayang tapatan ng kahit anong aral ni Clarice. Liam, darling, masayang bati ni Stacy bago pa makapagsalita ang kasambahay. Dire-diretso itong lumapit kay Liam at hinalikan ito sa pisngi na tila ba walang Clarice na nakaupo sa tapat. Dahan-dahan tumayo si Liam, ang muka naging kasing lamig ng yelo. Stacy, anong ginagawa mo rito at paano ka nakapasok? Your mother gave me the key code, of course. Nakangiting sagot ni Stacy bago bumaling kay Clarice. Sinukat niya ang dalaga mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pangmamata. So, ito pala ang rebound mo, the caregiver from Singapore? Honestly, Liam, I thought you had a better taste. Did you marry her just to clean your penthouse? Ramdam ni Clarice ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, ay hinawakan ni Liam ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Stacy, Clarice is my wife. She is the CEO of our wellness empire here in the Philippines.
She has more substance in her pinky finger than you had in your entire body when you run away from our wedding. Malamig na tugon ni Liam. Tumawa ng mapait si Stacy. Empire? Oh, Liam, that business was funded by Wong money. But let's see how long that lasts. Your parents are already talking to the board. They want me back. They want the merger, and that means they want to get rid of this temporary distraction. Nang makaalis si Stacy, nabalot ng mabigat na katahimikan ng silid. Binitawan ni Liam ang kamay ni Clarice at napahilot sa kanyang sentido. Totoo ba, Liam? Mahinang tanong ni Clarice. Bahagi ba ako ng temporary distraction? Clarice, no. Huwag kang makikinig sa kanya. Sabi ni Liam pero hindi siya makatingin ng diretsyo. Pero aminin natin, Liam, nagsimula tayo sa isang kontrata, 6 na buwan. Yun ang usapan, di ba? Ramdam ni Clarice ang panginig ng kanyang boses. Ngayong bumalik na siya at gusto siya ng mga magulang mo, baka ito na ang pagkakataon mong makuha ang buhay na dapat ay sa'yo talaga. Anong ibig mong sabihin? Baka dapat na tapusin na natin ang kontrata? Madiing sabi ni Clarice kahit ang bawat salita tila bumibiyak sa kanyang puso. Ayoko maging sagabal sa tagumpay mo. I can go back to being a caregiver. I'm used to it anyway. Bigla, tumayo si Liam. Hinawakan ng magkabilang balikat ni Clarice. Makinig ka sa akin. Noong una, oo, kontrata lang to. Pero nung nakita ko sa'yo sa Singapore, ang tapang mo sa harap ni Ethan. Ang galing mo sa pagbuo ng kumpanya natin, Clarice. Hindi ka distraction. Ikaw ang naging anchor ko. Ngunit ang takot sa puso ni Clarice ay mas malakas kaysa sa mga salita ni Liam. Alam niyang sa mundo ng mga bilyonaryo ang pag-ibig madalas sinasakripisyo para sa kapangyarihan. Kinabukasan, lumabas sa isang mapanirang artikulo sa mga tabloid. Detalyado nitong kiniwestiyon ang background ni Clarice. Tinawag siyang gold digger caregiver at fake Mrs. Wong. May mga litrato pa ng pagluhod niya sa harap ni Ethan sa probinsya na tila ba pinapakitang kanyang desperasyon. Alam ni Clarice gaway ni Stacy, ngunit ang mas masakit ay ang makitang pumasok si Ethan sa opisina ni Stacy sa isang viral photo. Tila nakikipag-alyansa ang dati niyang kasintahan sa babaeng gustong sumira sa kanya. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nag-uumpisang magbangga at si Clarice ang nasa gitna ng gera. Ang mansyon na dati ay tila paraiso para kay Clarice naging kasing lamig na isang libingan. Habang kumakalat ang mga malisyosong balita tungkol sa kanyang nakaraan, tila unti-unting lumalayo ang mga tao sa paligid niya. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating sa anyo ni Don Roberto Wong, ang ama ni Liam. Pinatawag si Clarice sa isang pribadong silid sa Wong Building. Doon, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na ang bawat tingin ay tila humahati sa kanyang pagkatao. Maupo ka, Clarice, bunga ni Don Roberto. Sa tabi nito nakaupo si Stacy na may mapanuyang ngiti sa labi. Alam nating lahat na kasal na kayo ni Liam, pero isang pagkakamali lang dala ng alak at ng puot. Diretsang sabi ng matanda. Ang pamilya Wong hindi tumatanggap na isang babaeng ang tanging puhunan ay ang pagiging martir sa isang lalaking tulad ng dating kasintahan mo. Sinisira mo ang pangalan ng aking anak. Inilapag ni Don Roberto ang isang checkbook sa mesa. 50 milyong piso. Yan ang halaga ng iyong pag-ilis. Pirmahan mo ang annulment papers. Iwan mo ang kumpanyang sinimulan mo at bumalik ka sa probinsya ninyo. Sa perang yan, mabibili mo ang buong barangay ninyo at hindi mo na kailangan mag-caregiver habang buhay. Tinignan ni Clarice ang tseke, 50 milyon. Yon ang halagang pangarap lang ng marami. Ang halagang sapat na para burahin lahat ng hirap na dinanas niya sa Singapore. Napalingon siya kay Stacy na tila hinihintay ang kanyang pagsuko. Ano, Clarice? Kunin mo na. Bulong ni Stacy. Bagay ka naman talaga sa putikan, hindi sa Forbes Park. Dahan-dahang tumayo si Clarice. Inabot niya ang tseke. Ngunit sa halip na itago ito, dahan-dahan niya itong pinunit sa harap ng ama ni Liam. Don Roberto, caregiver ako. Sanay ako maglinis ng dumi ng ibang tao kaya't sanay din akong makakita ng basura. Matapang na sabi ni Clarice. Ang pagmamahal ko kay Liam hindi negotiable. At ang kumpanyang tinayo namin, pawis sa talino kong nandun, hindi pera ninyo. Hindi niyo ako mabibili dahil nung wala akong kahit isang sentimo natutunan kong halaga ng aking dangal. Lumabas si Clarice sa silid ng nakataas ang noo, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa labas, sinarangan siya ni Ethan, ang dati niyang kasintahan na mukhang mas kagalang-galang dahil sa bagong suot na barong, ngunit ang mga mata puno pa rin ng kasakiman. Clarice, tanga ka talaga, sigaw ni Ethan.
Sinisira mong pagkakataon natin. Sinabihan ako ni Stacy na kung mapapapirma kita, bibigyan niya ako ng balato. Balikan mo na lang ako, Clarice. Mas bagay tayo. Pareho tayong galing sa hirap. Hindi tayo pareho, Ethan. Sagot ni Clarice habang tinitingnan siya ng may pandidiri. Galing ako sa hirap pero ikaw galing ka sa basura. Huwag mo akong lalapitan dahil sa susunod, pulis nang haharap sa'yo. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niya si Liam na balisa, nagkagulo sa board meeting. Binantaan si Liam na tatanggalin bilang CEO kung di siya makakapaghiwalay kay Clarice. Liam, tawag ni Clarice. Lumapit siya sa lalaki at hinawakan ng kamay nito. Narinig ko ang nangyari. Ayokong maging dahilan ng pagbagsak mo. Kung kailangan umalis ako para maisalba ang posisyon mo, gagawin ko. Humarap si Liam sa kanya, ang mga mata puno ng determinasyon. Clarice, buong buhay ko sinunod ko ang gusto ng mga magulang ko. Maging ang pagpapakasal kay Stacy noon ay utos din nila, pero ikaw ang unang desisyon na ginawa ko para sa sarili ko. Handa akong mawala lahat, ang posisyon, ang yaman, ang pangalan. Huwag ka lang mawawala. Pero ang kumpanya, gagawa tayo ng bago. Magsisimula tayo mula siwala tulad ng ginawa mo sa Singapore, giit ni Liam. Lumuhod siya sa harap ni Clarice, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking natagpuan ang kanyang hantungan. Clarice, hindi na to kontrata. I love you. Truly, madly, and without conditions. Will you stay with me? Not as a fake wife, but as my real partner for life. Humagulgol si Clarice hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, nahanap na niya ang lalaking marunong lumaban para sa kanya. Yes, Liam. Kahit saan, kahit kailan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang tawag ang dumating mula sa ospital, si Madam Soledad. Ang tanging taong kumampi sa kanila ay inatake sa puso matapos malaman ang ginawa ni Don Roberto. At sa kanyang huling testamento may isang sikretong nakatago na babago sa balanse ng kapangyarihan sa pamilya Wong. Ang buong paligid ng Manila Cathedral ay napupuno na ng mga puting rosas. Ito ang araw na hindi nakala ng marami na darating. Ang tunay na kasal ni Liam at Clarice. Ngunit bago ang marangyang pagdiriwang na ito, isang mas malaking bagyo muna ang pinagdaanan ng dalawa. Sa pagpanaw ni Madam Soledad, nabuksan ang kanyang huling testamento. Sa harap ng buong pamilya Wong at ng mga abogado ay isang revelasyon ang yumanig sa lahat. Ang 51% shares ng buong Wong Group of Companies ay hindi nakapangalan kay Don Roberto, kundi direktang ipinamana kay Clarice. Pinapamana ko ang lahat ng aking ari-arian, sakay sa isang babaeng nagparamdam sa akin ng tunay na pagkalinga, hindi dahil sa aking yaman, kundi dahil sa kanyang gintong puso. Kay Clarice ang aking puso, saad sa huling habilin ng matanda. Sa isang iglap, ang dating caregiver na ninais nilang bayaran para lumayo ay naging pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Si Stacy na umaasang mapapabagsak si Clarice ay napatalsik sa kumpanya dahil sa mga ilegal na transaksyon na ginawa nito sa Singapore. Si Ethan naman na naging kasabwat ni Stacy ay tuluyang iniwan ng lahat at naharap sa patong-patong na kaso ng estafa. Mula sa perang ninakaw niya kay Clarice. Tumunog ang mga kampana, bumuka sa malaking pinto ng katedral at bumalaga ang isang Clarice sa tila isang anghel na bumaba sa lupa. Suot niya ang isang couture gown na gawa sa pinong tela ng pina at silk, isang pagkilala sa kanyang pinagmulang kultura. Habang naglalakad siya sa aisle, hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa alikabok sa probinsya. Siya ang babaeng tumayo mula sa sarili niyang mga abo. Sa dulo ng altar nakatayo si Liam, ang mga mata namumula sa pigil na luha habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, ang kanyang reyna. Nang magkaharap sila, kinuha ni Liam ang mikropono para sa kanyang vows. Clarice, nung una tayo nagkita sa bar, pareho tayong wasak. Akala ko ang pag-ibig ay isang negosyo na kailangan protektahan. Pero tinuro mo sa akin ang tunay na yaman hindi nasa bangko, kundi nasa taong handang manatili kapag wala ka ng kahit ano. Salamat sa pagpili sa akin kahit kung wala akong may alok, kundi isang pekeng kontrata. Mula ngayon hanggang sa huling hininga ko, ikaw lang ang pagsisilbihan ko. Nanginginig ang boses ni Clarice nang siya nang sumagot. 8 taon akong niwala sa isang maling pangako. Inakala ko na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili ko. Pero dumating ka, Liam. Pinakita mo na ang totoong nagmamahal hindi ka hayaang lumuhod sa alikabok. Ititindig ka niya.
Mula sa pagiging caregiver sa Singapore hanggang maging Mrs. Wong, ang pinakamahalagang titulo na nakuha ko yung maging Clarice na buong puso at marunong magpahalaga sa sarili. Pagkatapos ng kasal, isang video ang nagtrending sa social media. Hindi to video ng kanilang barangyang reception, kundi isang clip ni Clarice habang binibisita ang kanyang unang proyekto, ang Soledad Wong Memorial Home. Makikita sa video si Clarice nakasuot ng simpleng puting damit habang inaalagaan isang matandang pasyente. Walang alahas, walang make-up, tanging tapat ng ngiti na nagdala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Kahit gaano kaya kayaman, huwag mong kakalimutan ang mga kamay na nagturo sa iyong magsumikap, saad ni Clarice sa isang interview na naging viral sa buong mundo. Sa huling eksena ng nobela, makikita sina Liam at Clarice sa balkonahe ng kanilang bagong bahay sa tabi ng dagat. Nakasandal si Clarice sa balikat ni Liam habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Malaki na ang tiyan ni Clarice, isang bagong buhay, isang bagong simula. Masaya ka ba, Mrs. Wong? Bulong ni Liam sabay halik sa kanyang noo. Higit pa sa masaya, Liam, dahil sa wakas, hindi na ako natatakot sa bukas dahil alam ko, kahit anong bagyong dumating may kasama na akong lumaban. At doon nagtapos ang kwento ng isang pusong sugatan, dinurog at pinagtaksilan, ngunit sa huli, nagkatagpo ng taong tunay at tapat na nagmamahal. Wala sa tagal o liit ng panahong magkakilala, ito ay sa tamang taong nakatakda para sa iyo. Muli po, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod pong kwento. God bless everyone.